Ayun, so atras na lang po nila mga idol, oh. Wala, putok na yung gulong, oh. Ayan, pumutok yung gulong, sumabog yung airbag. Naipasok po nila. Ayan, pero walang preno po. Op. May diretso, kalso. Ano? Nagdo-diretso na. Delikado, walang kalso. Nagdidiretso na mga idol, oh. So good morning mga idol, dito po tayo ngayon sa Amandayan Port at mag-update po tayo sa sitwasyon tungkol po sa haba po ng pila ng tracking, kung bakit mahaba po yung kung bakit matagal daw po magpatawid. So sagutin natin yan sa video na ito. Pero ngayon nabutan natin dito ngayon yung libreng sakay. Mapasin nyo sa likod ko yung Edison. Nagkaroon po ng problema sa pagbaba po ng ten-wheeler. Sumabog po yung gulong, tapos nabutas po yung airbag. So wala pong preno, tapos sumabog pa yung gulong. So sumabit po dun sa flooring ng Roro. So ngayon nahirap silang ipatras to kasi walang preno. Okay. So makita nyo ito sa likuran natin, ginagawa nilang paraan. Nasa 30 minutes o 40 minutes na po yung nakatenga na ganyan. So ginagawa ng paraan para po mailabas. So lapit tayo. So yung mga idol, naipasok po nila. Ayan, pero walang preno po. Op. May diretso, kalso. Ano? Nagdo-diretso na. Delikado, walang kalso. Nagdidiretso na mga idol, oh. Walang preno kasi, sumabog yung airbag. Muntikan na yun, oh. Hindi lang tayo nakalapit kasi magulo lang tayo dun sa kanila. Ayun na, lusot na. Umamadali sila ba? Para yung mga napapanood natin sa video, no? Dumidire-diretso kahit kinakalaso. So isa bakas mga idol, nakalabas na po, ay naiatras po yung truck na sumabog po yung gulong sa harapan at sumabog po yung airbag. So nangyari dahil walang preno, makikita natin na dumidire-diretso po ito. So buti na lang, kinalso na lang lahat. Nagtulungan po sila para malagyan po ng kalso. Kasi tatamaan po yung truck yan sa likod kung hindi nila ginawa yun. So makikita natin, nakalabas na po yung ibang tracking goods. Sa paglabas po pala dito sa port nila, galing po sa Roro, sa pagbaba po ng Roro, bago tayo lumabas ay chinecheck po tayo ng guard kung anong tracking company. Ayun, o. Napansin natin yung gwardiya. Lalapit po yan. Ayan, o. So ayun. Yo, may kinukuha yung guard. So chinecheck kung ano tracking company o yung mga dokumento. Documents purpose lang naman. Ayan. So easy lang po yung ibang mga Roro. Roro ko ng Roro. Tracking, oh. So ang mangyayari po doon sa inatras ay babalik lang muna nila sa Tacloban. Mamaya na po pang nag-low tide o ayusin muna yung gulong bago yung may labas. Kasi walang preno yun, airbag yun mga idol.
So dito habang abala silang mag-loading, magkarga, ay hinuhukay na po. Ano, may naghuhukay po sa dagat na side. Dinidiging tawag doon. Digging and hinuhukay, ayan o. Hinuhukay nila yung dagat para lumalim, para dalawa na pong roro yung makadaong dito na magkasabay. Alright. So kayo mga idol, no, meron pa po ditong 4 na hindi po nakakasakay. So dapat yung 4 na po yan ay makasakay po yan. Dapat sana nailagay nila maayos, kaso lang po kung natatandaan nyo, meron pong nagka-problema na isang trailer po doon sa loob, no, at nakabalagbag po ito sa gitna, kaya hindi po maipasok itong 4 na ito. So try nila ipasok itong isa. Ayun, so ginakamada nila na maayos. Kasi may dalawang trailer pa po, yung flammable, ayun po yung isa. Tapos yung dalawang tracking. Kasi pag ginalaw po nila yung nasa gitna na yung nasira po na tracking, maaaring magdire-diretso pa po yung kalso. Nahirapan nga sila kanina ayusin yung kalso so tignan natin kung paano nila ipapasok itong isa. Tambay lanay. So pinag-iisipan nilang paano nila ipapasok ito. Alright, so biruin nyo, binigyan pa sila ng problema noong nagka-problema na na tracking sa loob, dadamay po yung iba, pati yung pagkarga, nagkaroon po ng aberya. So estimate nito na makakadaong pa to sa Tacloban mamaya pa po itong gabi. Right? So kung napapansin natin yung tambak ng na yan, na lupa, ay dito po yan sa bahaging ito, no? Ng port. So may plano yung PPA na mula doon sa dulo ng port hanggang dito po sa dulong ito na bahagi. Ayan yung may parang maitim. Doon paabutin po yung port area. At nagbabalak din sila kasi pag tinabaho nga naman ito dito, ay talaga masisira po yung bahaging yan. Okay. So nagkakaproblema po sila ngayon sa pagkarga ng isang trailer dahil nga po yung 10-wheeler ay nakabalagbag doon sa loob. So nahirapan silang ikamada. Wala kasing preno yung nasira doon sa loob Hindi nila may atras kasi pag pinilit nila baka may makaproblema pa doon sa loob kasi walang brake. So
Yun sa mga idol natin, no? So sana napakita ko po yung sitwasyon dito sa port na ito sa inyo, at sana nasagot ko po kung bakit ganun katagal po yung nagiging proseso at antayan. Sa mga fixers man dyan, na sabi natin mga idol, mga fixers, nasa inyo na po yun kung magbabayad po kayo ng fixers o hindi, no? Kasi siguro hindi natin maiwasan mga ganyang bagay, pero may proseso naman kung paano. Okay, so i-report nyo na lang po sa mga kinaukulan, o kung willing po kayong magpa-interview sa atin, willing din po ako interviewin kayo at i-broadcast natin po yan mga idol. Okay, so kung dito lang muna yung video natin mga idol, mga pops, medyo na kasing oras, magbubukas pa tayo ng konti nating pangkabuhayan. Okay, so dito sa likuran natin ay nahihirapan po silang ikamada po, dahil nga po sa nagka-problema na isang 10-wheeler kanina. Okay, so dito lang muna video natin ang sunod nating update. So abangan nyo po yung update natin sa mga palikuran dito po sa labas ng kalsada, kasi yun pa po yung pupuntahan natin sa ngayon. Okay, bye bye.